Ayan. Napakahusay naman ng balita nito mula sa House of Representatives mismo. Ayan. No to fake news. Ang galing-galing nyo talaga magsalita. Pagdating sa inyo, sasabihin nyo, the spread of disinformation is a threat to democracy. Ayan. It erodes trust, manipulates public perception, distracts from real issues, affect blah 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 blah. Ang dami twist reality. Ang dami niyong sinabi. At eto ngayon, ayan. Correction lang ho, ano. Ito ay kinuha ko lang naman sa nag-edit. Kung sino man nag-edit nito, kinuha ko at nirepost ko. Tingnan mo. Yung fake news, kinuha niya at nirepost niya. Yun yung depensa niya. Pero hindi niya maalala kung sino yung pinagkuhanan niya. Kasi ang sabi niya, kung sino man yung nag-post nito. Alam na, 'di ba? Fake news. Hindi mo maalala kung sino yung nag-post niyan. Ibig sabihin, kung ako po yung mag-a-analyze niyan, ikaw yung gumawa niyan. Kasi hindi mo mapangalanan kung sino yung pinagkuhanan mo. Anong page yung pinagkuhanan mo. Di mo maalala, no? Na-amnesia ka bigla. Tapos, ang nakakapagtaka dito, alam mo ng fake news, kinuha mo pa, kung totoo mang kinuha mo, ha? Okay? Alam mo ng fake news, kinuha mo pa, tapos, pinost mo pa. Tapos, wala ka namang credit kung kanino nang galing. Wala. Walang nakalagay dun. Kasi ito po yung kanyang post, mga pre. Ito. Pakita ko sa inyo. Ito po yung edited na picture. Sabi ni Jojo de Guzman dito, after impeachment, if the price is right, everything is all right. Wala namang nakalagay dyan kung kanino galing. 'Di ba? Pero may mga pera na dyan. Nakikita niyo yan? Bundle na pera na inedit lang po nila. Hindi po siya AI, inedit lang po yan nila. Okay? Kasi ang original picture po nito ay ito po. Hindi yan. Ito. Yan. Walang pera. Nasa mesa lang sila. Malinaw po yan. 'Di ba? Tapos, napansin ng House of the Representatives yung ginawa nitong Jojo de Guzman na to. 'Di ba? Napansin po siya. Kasi, fake news siya. 'Di ba? Paano na yan, boy? Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi, kinuha ko lang kasi yan. Ito yung mukha niya, no? Yan. Mukhang, ewan ko, mukha ba ito? Wait. Sorry po, Hindi, nagtatanong lang ako. Okay? Humarap ka sa akin. Harap ka sa akin, ha? Harap ka sa akin. Yan. Diba? Okay na. Siya po. No? Siya po ang napansin ng house. Diba? Tapos nagpapalusot ngayon. Kinuha lang naman daw niya. Alam mong fake news eh. Pinatulan mo pa. Tapos sasabihin nyo, hindi, kami mga DDS, nasa katotohanan lang kami. Ano yan? Katotohanan o katarantaduhan? Diba? Matanggalin natin yan, nakakasuka. Diba? Ito po, maliwanag po ito. Yan po, fake news. At ito po yung original. Yan. Diba? So ngayon mga pre, tingnan natin yung kanyang mga palusot dito. Bigyan po natin ito ng reaction yung kanyang video. May video po siya eh. Asan na ba yun? Yan. Okay? Bigyan po natin ito ng reaction. Pero syempre mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Meron din po tayong TikTok. Same lang po yung pangalan. And syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay? Para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? So, yan share this video, like this video, and then sa mga bagong subscriber, maraming salamat po. O yung mga nag-share ng video natin, maraming salamat po sa inyo Okay, eto na nga mga pre. Simulan na po natin.
pakinggan po natin yung kanyang kamangmangan or kabubuhang depensa. Diba? Oo. Ang tawag dyan, kabubuhan eh. Mga bobo! Okay. Ayan. Napaka Pakinggan nyo yung pag-deliver niyan salita, ha? Parang, ano siya, parang makasara lang. Na hindi siya, kunyari, kinakabahan. Pero deep inside, durog na yung atay nitong animal na to. Diba? Pakinggan nyo. Ayan. Napakahusay naman ng balita nito mula sa House of Representatives. Representatives, ha? Hindi ref. Okay? Representatives. Hindi representatives. Hindi po tayo nag-uusap dito, ha? Hindi ref yung pinag-uusapan natin dito, ha? Ulitin nga natin. Hindi, correction lang naman. Ayan. Napakahusay naman ng balita nito mula sa House of Representatives. K.O. Sige, kaya na nga natin yan. Alam naman natin pag DDS inutil eh. Mismo, ayan. No to fake news. Ang galing-galing nyo talaga. Magaling talaga! Diba? Magaling talaga. San ka pa? K.O. Tuloy natin. Salita. Pagdating sa Unang-una, hindi salita yan, ha? Post yan ng House of the Representatives. Hindi salita yan. Nakikita mo naman, post yan, di ba? Pinost yung ka-fake newsan mo. Naguguluhan ako eh. Bangag tong si Jojo de Guzman eh. Naguguluhan ako. Paano naging salita ang isang post? Nagtatype ka, pinost mo. May caption ka dyan. Tahimik kang nagtatype, pinost mo. Bangag ka talaga. Chupador ka ba? Animal ka? K.O. Okay nang ina mo ka? Diba? K.O. Kapal na mukha nito ah. inyo, sasabihin nyo, the spread of disinformation is a threat to democracy. Ayan. It erodes trust, manipulates public perception, distracts from real issues, affect blah 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 blah. Ang dami twist reality. Ang dami niyong sinabi. Tapos, yun na yung depensa mo. Marami na daw sinabi. Wala nga sinabi. Post yan, boy. Post yan. Kabaliktar yung sinabi mo eh. Kasi, ang sabi mo dyan, ang dami niyong sinabi. Wala pang sinabi. Post lang yan, post. K.O. Post! Magkaiba yung ikaw yung nagsalita na may sinasabi ka kumpara sa pinost lang. Okay? Caption lang yan. Tuloy. At eto ngayon, ayan. Correction lang ho, ano. Ito ay kinuha ko lang naman sa nag-edit. Pakinggan nyo po hindi niya po alam kung sino yung nag-edit nito. Pakinggan nyo yung kanyang depensa na pangmangmang. Kinuha ko lang naman sa nag-edit. Kung sino man nag-edit nito, kinuha ko at nirepost ko. Yan. Kung sino man daw po ang nagkuha, kinuha lang naman daw niya sa isang nag-post. Okay? Pero hindi niya kilala ang nag-post. Kasi kung kinuha mo talaga yan, dapat alam mo, 'di ba? Kung saan mo kinuha. 'Di ba? Parang bibili ka ng bigas. Pag uwi mo ng bahay, tatanungin ka ng nanay mo, saan ka bumili? Ay, doon po, nay, kina Aling Marites. Ang pangit naman na pag bumili ka ng bigas, pag uwi mo ng bahay, saan ka bumili yan, nak? Hindi ko po alam, nay. Imposible, di ba? Imposible. Yung ganong depensa niya. Pangalawa, alam mo ng fake news, pinatulan mo pa. Anong intention mo? Ano ba yung intention mo? Bakit mo pinost yan? Na alam mo namang fake news yan. Pinatulan mo eh. So, ibig sabihin, may intention kang sirain ang House of the Representatives. Nang dahil sa pagsuporta mo dyan sa tambalustay mo. May intention ka na sirain yung House. Kasi pinatulan mo yung fake news eh. Alam mo naman, sa tao ngayon,
Maraming DDS ngayon, natatanga-tanga. Pag nakita, maniniwala agad. Sasabihin, tamo, magnanakaw talaga tong mga to. Ikaw ba naman, i-post mo tong ganito? Yan, may mga pera sa mesa. Diba? Alam mo ng fake news. Tinatulan mo pa. Gunggong ka. KO! Tuloy natin. Pero salamat at pinasikat nyo rin ako dahil nakalagay pa talaga ang aking page dyan. So anyway, ito daw yung original. Ito yung original. Ito yung Natural, may nakasulat eh. edited. Okay. Ganun pa man, sige, sabihin natin na ito yung original, regardless kung original man o hindi, alam Regardless kung original man o hindi. Okay? nyo, hindi naman talaga malayo mangyari. Of course, hindi ninyo ipapakita na magbabayaran kayo. Parang sinasabi mo dyan na nagkabayaran talaga. Kaya nga lang, hindi pinakita. Mahirap patunayan yan. Ang tanga mong magbigay ng komento. Ha? Pag ganyang yung mga statement mo na yan, mahirap patunayan yan. Yung mga lumalabas na baho, utot sa bunganga mo, mahirap patunayan yan. Kasi, ganito yan eh. Magsasalita ka ngayon na, hindi, mga ganyan, natural. Hindi nila ipapakita yan. Hindi nila ipapakita yan na magkakabayaran na. Sino ba kasing tanga na magpapakita na magkakabayaran? Yun yung komento mo. Diba? And then, makaka-apekto yun sa House of the Representatives kasi marami kang Pilipinong mauuto, mapapaniwala sa sinasabi mo. Hindi na kasi opinion yun eh. Hindi na opinion yun. Diba? Yan ay paninira na. Ngayon kung hihingan ka ng ebidensya, sige, paano mo nasabi na hindi namin pinakita? May ebidensya ka ba? Napatunayan mo ba na nagbabayaran kami habang walang camera dyan sa gilid-gilid? Tapos ang depensa mo sasabihin mo, syempre hindi nyo na po ipapakita yan kasi pag nagkabayaran kayo, hindi nyo na ipapakita yan. Ganun talaga yung diskarte. Diyan ka, sablay. Kasi hindi mo, kahit saan ka pong pumunta, sa barangay man, sa korte, pag ganyan yung depensa mo, wala, shoot ka sa banga. Halimbawa, ikaw ngayon, Jojo de Guzman, sabihin ko sa'yo, ikaw nga, Jojo de Guzman, ha? Siyempre, hindi may siyempre, ako, sure na sure ako, ballpoint man, ako si ballpoint man. Sure na sure ako, kung gagawa ko ng kwento, ganito. Sure na sure ako, yan si Jojo de Guzman? Natural, hindi niya ipapakita yan, na si Jojo de Guzman at Arateles ay nagkakantutan. Inakusahan ko kayo ngayon. Example lang yun ha. Example lang yun. Hindi ko naman sinasabing totoo. Example lang yun. Halimbawa, Jojo de Guzman at Arateles. Naku, may relasyon yan. Hindi na lang pinapakita nila sa publiko. Nagkakantutan pa nga yan eh. Hindi lang nila pwedeng ipakita yan. Ngayon, nagkatawagan sa barangay. Ballpoint man, kaya mo bang patunayan yung mga sinasabi mo? Mga pinupost mo sa social media, yung mga sinasabi mo sa social media, papatunayan mo ba? Ako ngayon, sasabihin ko, hindi, basta gano'n naman po talaga eh. Tinatago lang nila eh. Hindi pwedeng depensa yun. Diba? Doon pa lang, lagapa ka na. Kaya ikaw, Jojo de Guzman, good luck. Good luck. Nasa Hong Kong ka pa naman. KO! Nasa Hong Kong ka, diba? Nako. Kawawa itong tao na to. Tuloy natin. Alangan naman, hindi naman kayo mga tanga kayo, di ba? Hindi nyo papakita, but kung sino man ang nag-edit dito, okay. Kung sino man ang nag-edit dito, hindi mo alam. Di ba, hindi mo alam, Jojo de Guzman? Dapat alam mo, kasi ikaw yung kumuha niyan doon sa isang page. Dapat alam mo, sino yung source niyan na pinagkuhanan mo.
Diba? Dapat may ganun. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi pag sinabi mong hindi mo alam, wala kang, hindi ka nag-drop name, ibig sabihin, ikaw yung may gawa. Gawain mo, ipapasa mo sa iba. Ngayon, paano kami maniniwala sa'yo kung ikaw mismo nag-share ng fake news? Tapos gusto mong maniwala kami na kinuha mo lang sa iba. Sige nga. Katanga-tanga din eh. Bobo. Okay, at nilagay ang pera dyan. This is like presentation of a reality. Hindi Presentation of reality. Diba? Oo. Okay sana kung yung explanation tutugma diyan sa picture. Kasi pwede naman sabihin, ano to nangyayari to sa reality. Pero ang nakikita niyo sa picture ay hindi po totoo yan. Okay? Ano lang po yan? Parang example lang na nangyayari talaga ito in reality. Okay pa sana yun, malinaw yun kung ganun. Kung may klarong explanation diyan sa caption mo. Eh wala eh. Tsaka ka na nag-explain nung nabuking ka. Napansin ka. Lahat naman tayo gumagamit ng pwede nating gawing example yan eh. Pwede yan. Na maglalagay ka ng pera dyan. Edited po itong picture na to may original, may edited. Gagamitin lang natin tong example. Kasi ito po ay nangyayari ito in reality. Sa totoong buhay, nangyayari po ito. Okay? Pwedeng ganun. Eh, wala eh. Paano na yun? Tsaka ka mag-explain nung nabuko ka. Tanga. Hindi man totoo na nandyan talaga ang pera. Pero yan po yung katotohanan. Ang nasa likod niyan ay pera, halaga ang pagpipirma kasi lahat naman lahat ng pumirma, bayad daw kayo ha. Maliwanag po dito sa video na to, ulitin ko mamaya, na lahat ng pumirma sa pagpa-impeach kay Sara Duterte sa Kamara ay bayad. Okay? Di man tayo bobo para hindi maintindihan yung sinabi niya. Ulitin ko. Tuhanan. Ang nasa likod niyan ay pera, halaga ang pagpipirma kasi lahat naman, halos lahat ng mga nasa house dyan, Duterte talaga yung mga yan eh. Diba? Tapos? Pero sige. Maliwanag ha. Kung iintindihin niyo po yung sinabi nitong kulangot na to. Ito. Yan. Yung mga pumirma, nabayaran. KO! Nabayaran. Mahirap patunayan yun. Madaling manira, pero mahirap patunayan yung mga pinagsasabi mo. Madali lang manira eh, sa totoo lang. Pero madaling pumasok sa problema. Pero mahirap lumabas sa problema na ginawa mo or na pinasukan mo. Speaking of yung sinasabi niyong spreading of fake news, maalala ninyo ito? Etong picture na ito, very controversial ngayon sa social. Ito. Ito yung sa PCSO yata ito. Panoorin natin. Kasi yung fake news, speaking of fake news daw, kinukumpara niya yung sarili niya dito sa nangyayari dito sa Senado, yung in-interview niya, yung hearing diyan sa Senado na si Senator Raffy Tulfo, no, yung nanguna sa paggisa dun sa tao. Pakinggan natin to. Social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? O, diba? Edited. Okay? Kung titingnan nyo dyan, sinusolve ni Senator Raffy Tulfo yung edited na picture. Diba? Patungkol yan sa PCSO yung nanalo, diba? Sinusolve. Para malaman ng mga Pilipino na may anomalya. Diba? Pero kung titingnan ninyo po dyan, magkaiba yung case dyan sa case nitong si Jojo de Guzman. Bakit? Hindi naman po paninira yan eh.
Hindi po paninira yan. 'Di ba? Pero yung kay Jojo de Guzman, paninira. Pareho silang fake news, pero magkaiba. 'Di ba? Ang kay Jojo de Guzman, paninira. And then dito, sa case ni Senator Raffy Tulfo, yung issue na yan, sinosolve ni Senator Raffy Tulfo para lumabas yung katotohanan. Ganon din yung House of the Representatives. Sinosolve nila na masolusyonan yung mga paglabasan ng mga fake news. Diba? Nagigits mo? Bobo kasi ito si Jojo de Guzman. Oh. Regardless kung kahit anong rason mo dyan, bakit kailangan ninyong lokohin ang taong bayan at mag-edit pa kayo? Oo. Sino ba yung nanloko? Targetin mo yung nanloko. Gisahin mo yung nanloko. Diba? O ikaw, bakit kailangan mo lokohin yung taong bayan, Jojo de Guzman? Sa pagpapakita mo ng mga ka-fake news na to. Panluloko yung ginagawa mo eh. E di kung ganun pala, wala kang pinagkaiba doon sa inimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo. Oh. Pareho lang kayo. Diba? KO. Wag ka manggagamit ng ibang ng ibang issue. Issue mo, panagutan mo. KO. Sagutin mo. Tanga. Diba? O, tuloy. At take note, very poor pa ang editing skills ninyo. Ano ba naman yan? Nakakahiya. Ngayon, Ikaw, hindi ka nahiya sa sarili mo? Sa ginagawa nyo na palagi nyo sinisigaw, doon lang tayo sa katotohanan, duta eh. Hindi malaman-laman, ikaw palang nangunguna sa fake news. KO. Ano na yun? pero kung pinag-usapan ng trust dito, sinisira ninyo ang trust ng taong bayan. Oo. Sinisira mo talaga ang trust ng taong bayan. Ikaw. Ikaw mismo. Siyempre, may mga tanga din DDS. Kahit alam nilang mali, kakampay pa rin. Parehong tanga eh. Diba? Sabi ko nga, dyan na lang kayo mga DDS. Kung sasabihin nyo, nagbago na kami, natauhan na kami, ay wala kaming pake kahit natauhan kayo. Huwag kayong pupunta dito sa bakod namin. Dyan lang kayo sa bakod nyo, ang dudugyot nyo. KO. Kaya nga madalang na ang naniniwala dyan sa PCSO na yan. Baka kayo-kayo din lang talaga ang... Baka. Yan na naman tayo eh. Baka. KO. Asa na naman tayo sa baka. Grabe makabanat. Ang ebidensya, baka. KO. Yun yung problema. Nananalo dyan, di ba? Oy, Tulfo, ano na? Kala ko ba... May issue ka, Jojo de Guzman. Bakit gusto mo yung atensyon ng mga tao mapunta kay Senator Raffy Tulfo? Hindi pa. Focus tayo sa issue mo. Sa ka-fake newsan mo. Ano na, Jojo de Guzman? KO. Bakla kang inutil kang pukin ng ina mo ka. KO. Kasi alam nyo mga pre, kung si Senator Raffy Tulfo may kinalaman dyan, ganito yung gagawin yan eh. Bakit mo iimbestigahan yan? Kung alam mo naman palang sangkot ka dyan. Ganun lang yun eh. Kung ako, halimbawa, gusto kong sangkot ako dito, at gusto kong magkapera dito, ang gagawin ko, hindi ko na imbestigahan yan. Tatakutin ko na lang. Uy, hindi nyo ko binigyan dyan, binigyan ng share. Naku, magpahiring talaga ako sa Senado. Magkalitsi-litsi talaga kayo dyan. Ganon. Or di kaya kung sangkot ka, sasabihin natin, ay, hindi ko na idaan to sa hearing. Kasi ako din yung mapapahiya pag nabuking eh. Ganon. KO. Diba? Bubo talaga si Jojo de Guzman. Pero focus tayo sa issue mo. Yung ka-fake newsan mo. Mas interesado ako dun eh. Imbestigahan natin to. And I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo.
Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kasi kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong. So ang siste, kapag nagpapabor sa inyo, okay na. Lusot na yan. Pero kapag kalaban ninyo, sasabihin nyo, fake news. Fake news naman talaga. Ito kasi, sa explanation, diyan, hindi naman paninira yung ginawa nila. Hindi paninira. Siguro, para din dun sa privacy ng tao na nanalo. 'Di ba? Oh, pero hindi paninira sa gobyerno yan. Hindi nyo rin mapapatunayan, hindi nyo rin kayang patunayan dyan na nagnanakaw sila. 'Di ba? Wala, bigay lang kayo opinion, ganun, tapos. Pero wala namang mapatunay. Oh. Magkaiba kasi yung paninira sa issue na to. Fake news ka. Na may kasamang, pag fake news, pwedeng hindi siya paninira. Kumbaga, parang ano lang, panlilin lang. Pero yung case sa post ni Jojo de Guzman, fake news siya na may paninira sa House of the Representatives. Malinaw. Kasi pinapalabas niya dito na bayad itong mga pumirma. Diba? Sasabihin nyo, ay nakakasira ng tiwala, misinformation yan, fake news yan. Aba, pwede ba? Kayo lang ba ang pwedeng gumawa niyan? Very poor pa naman ang editing skills ninyo. Sayang naman ang pera ng taong bayan na ginagamit ninyo. Wala. Mahina yung depensa nitong kulangot na to, no? Kasi pinapalabas niya dito, kayo lang ba yung pwedeng gumawa niyan? Kami din, pwede. O, ginawa ko na nga eh. Diba? So, yun mga pre, no? Halatang halata naman na wala talaga. Bistado itong si Jojo de Guzman. At gusto niya na guluhin yung isipan nyo. Yung issue niya, gusto niyang kalimutan nyo. At mapokus yung utak nyo sa issue ni Senator Raffy Tulfo patungkol sa PCSO na yan. Okay? Gusto niya kayong dalhin doon para yung issue niya makalimutan nyo. Diba? May panlilin lang. Diba? Galing manlilin lang ano. Pero tayo, hindi, ina-explain ko po dito, wag tayong papadala sa ganun. Diba? May sarili tayong utak, paganahin natin yan. Ang issue na yan ni Senator Raffy Tulfo na siya mismo yung tumalakay dyan or nanguna, isa sa nanguna, tapos na yun eh. Diba? Na-explain na ng maayos yan. Kaya nga tapos na. Yung sayo, Jojo de Guzman, hindi pa tapos. Kasi yung sayo, inuulit ko, ang fake news, dalawang klase. Sa tingin ko lang ewan ko lang sa inyo. Pwedeng may fake news na panlilin lang, meron din fake news na mayroon kang sinisira ang tao. Oh, ganun yun. Diba? So, yun lang ang ating video ngayon mga pre. Pero syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And sa ating TikTok account, meron din po. Same lang po yung pangalan. At syempre mga pre, sa mga, ano dyan, sa mga, ay, sorry. Hindi yan yung lumabas. So, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads pa natin. Okay? At ring the notification bell, ha? Huwag niyong kalimutan yan, mga pre. Pero pag DDS ka, kinang ina mo ka, huwag ka nang mag-subscribe. Sipain pa kita dyan, eh. So, yun lang mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video.